Magdi-dinner po kami dito sa labas. Hindi pasado yung laing. Hindi ko pa natikman eh. Okay naman. Ang kulang na lang nito laing, yung sili. Ay, may sili po. Pula. Hindi masyado. Tikman natin. O, kakaunti. Oh, Ah, Order ka ba ng chili? Mga hindi tinipid yung hindi tinipid ang may palang ating yung gata. gata. Nakalagay na dyan. May baboy. May baboy. Ay, walang ano. May dapat nalagyan ng ano yan. Ng Nang. daing. Daing, oy, hinimay ko yung daing. Pinrito ko meron yan? muna. Yes. Good. Kasi nung minsan may tinik eh. Yun yung first time. Yes. First time. Walang sili. Meron. Hindi ko lang pinisa kasi alam mo na. Mahanghang. Ah, sarap. Di nga. Ang totoo. Masarap. Masarap Creamy din. siya. Oh! Wow! Food review. Tapos, hindi tinipid sa gata. 4 na lata. Ubos ang lata. Ang gata ni Mike. Ano pa? Tapos, hindi masyadong darog yung dahon. Sakto lang. Ayaw mo yung latang-lata yung dahon. Pangit Oh, Ayaw mo yung durog na durog? Sabi nga, yes. hindi mayo, may tinik. Ayun lang, Mang Mael. Hindi pasado. May Kasi tinik. yung durog na durog, basa yun. Hindi Oo. natuyo na ano, dahon. Yan, kain po tayo. Pag linulatan mo yung laing, di mo ginagano. Hindi po. Para hindi mangangati. Yun yung tip daw ate. Kahit dry ate yung ano, yung gamit mo? Alam ko kasi pagka fresh ang gamit mo yun. Hindi. Ito po kalde-kaldero po yung aming pagkain dito. Alam mo yung, Yeah. yung gulay. Ay, pusa. Gusto lang ng mga matatanda, ayaw ng mga bata. So, mga matatanda po tayo, Mang Mael. Oo, siyempre. Inamin. Mike, gusto na yung pinagpet kaya tumatanda na. Ito, tuwang-tuwa sa gulay din, no? Ito din, no? Tumatanda na ang tao. Pagkain ng mahirap dito, mayaman. Mahal yung tuyo Kasi dito. mahal tuyo. Sabi nga ni Lester yung bata pa yung ate niya, hindi kumakain ng gulay. Si Denise. Ito po, nakakabot pa dito yung pinakbet. May ano, Message. may message si Lester. Sabi ko, gising ka. Alam nyo na, basta original na pinakbet, yung talong diretso. Huwag mo alisin yung dulo kasi malulusak. Corona. Yun ba yung napag-aralan mo nung Nung camping? minsan eh, sabi ko, ang dami ano kayo nagme-message, ang dami nagme-message. Yan. Pagtingin ko Uy, kain ka na. yung messenger ko, si Mang Mike, full picture nung Ano niya, tanim niya. Tanim niya. Sarap Alam po. ko naman nagmamarinas ka kay Dado. Si Dadong Para tuwa, next year, oh. alam na natin. Ayan mga ka-viewers. Mang Mael, masarap yung laing. Oo. So, mula ngayon, exchange na tayo ng pakbet. Nga Maganda. Ano? Ang totoong kwento niyan, sabi ni Aling Maria, Ah. gusto mo kumain Kunin mo yung share mo. ng pakbet, kunin mo yung sa bahay kasi yung share mo andun. Kasi pa yung dala nila, sabi, Konti lang. konti be. lang. Para lang sa atin. Hindi namin planong kumain dito. Eh, masarap Kaya yung ang mahirap ulam. kasing hindian yung paanyaya ni Mike. Siyempre, Tsaka may laing kasi. Oh, may laing. Ayan po, may humabol. Hindi siya kumakain ng kanin. Ayan, puro gulay. masasabi sa letter. Mag-react ka. Yung 2 beses kumain ng kanin. Kayo nga ng bigas. Bakit? Kasi Hindi nakakain si Este ng kanin. Hindi rin. Hindi rin Mang Mael. Laks kumain. Ay, may manok, Este. Sige lang. Kain natin itong siya. Sige, salamat. Thank you din, te. Ingat. Thank you. Okay siya. Akala ko maglalakad kayo pa uwi eh. Kita mo naman ang outfit natin mo rin, Oo, nakapang-walking hindi niya. lagi nga. naglalakad yung mga yan eh. Hindi, kasi sabi ko maglalakad sana kami. Pero nung ano na, sama ka. sabi ko Oh, kay may tala yan ha. Alam mo na May pasyaron po siya. Exchange. Kapilit ng pinakbet. Bet yours, Timbangan mo ko ilang lying grams yan. mine. May kapalit daw yan in 10 days daw may pinakbet ulit. Oo, Mang Mael, dapat next time, gabi naman ang itanim mo. Para may laing. Walang bang farmer dito. Si Lester, farmer. Farmer nga ako, may iba naman nagpa-farm. Iba yung mga nag-harvest. Ingat, te. Ingat po. Si
Sige, ingat kayo. Siyang ingat. Oo nga, no? Tumambay dito. Kaya... Dito muna tayo sa garahe kasi maingay doon, tsaka nag-jackhammer, nagpuputol ng bakal, na basta naghuhukay sila doon. Kaya ito na lang muna. Nilutuan naman dito. Mas maganda magluto dito eh. Maganda po yung sikat ng araw ngayon. Tsaka napapansin ko yung araw hanggang mga ano na lang, mga 8:30, medyo madilim na. Unlike dati na alas 9 pa lang, maliwanag pa. Nung mga nakaraang araw, medyo lumamig. Nung birthday na doon, malamig eh. Tapos, buti ngayon medyo bumabawi. Medyo bumabalik siya ng mga 27. Kagabi nga 24 yung temperature. So, medyo mainit kagabi. At, syempre, pasalamat kami na kahit pa paano na-extend pa yung mainit na panahon kasi by September for sure medyo lalamig na talaga. Ayan, mag-iihaw tayo ng talong. Dito na ako nag-ihaw kasi pag nag-uling pa, medyo matagal. Okay. Dudugtungan ko lang po yung maiksi naming video nung nag-dinner po kami dyan sa labas. Yung basement pala namin, 2 days nang ginagawa. So, sabi nila baka bukas matatapos na. At makapagligpit na rin po dun sa labas kasi andun yung mga nakatambak na mga insulation na tinanggal nila sa basement, yung mga drywall, tsaka yung mga kahoy. So, hindi ko sure kung bukas or sa Thursday dadating yung malaking bin na lalagyan ng mga basura para maitapon na din yun. At mag-shoutout lang ako, magpasalamat na rin sa mga nagpahabol ng birthday greetings kay Dadong. Kay Sara Pasis, kay Erlinda Coligado, shoutout din kay Ginger Cat. Ayan. Kay Rodolfo Palma Salerno. Kay Rachel Paguli. Ayan. Kay June Domingo. At shoutout din sa Castillo family ng Albuquerque, New Mexico, USA. Kay Karen, Evan, Angela, Bea, Pete, at Lupa. Ayan. Hello sa inyo dyan sa New Mexico, USA. Maraming salamat po sa panonood sa mga videos namin. Tsaka kay Connie Selga Patal. Hello sa inyo dyan. Ayan po, kung sino po yung magpapa-shoutout pa, comment na lang po yung mga names nyo dito sa video na to. At recently pala, maraming mga kababayan natin yung mga namang problema na matagal na sila dito pero hindi sila nakakahanap ng mga employer na makapagbigay ng LMIA. Tapos yung iba naman, sabi nila PR nga sila, pero nahirapan din sila maghanap ng trabaho. At yun nga, sabi ng mga kababayan natin na matatagal na dito sa Canada, sabi nila hindi daw ito yung right time para makipagsapalaran ka dito sa bansang to kasi sa dami daw mga nagpupuntahan dito ng mga international students, mga turista na yung mga purpose ay hindi naman talaga pamamasyal kundi yung maghahanap talaga ng work. Siyempre, galing po yan sa iba't ibang mga bansa, hindi lang po mga taga-Pinas yung mga nagpupuntahan dito.
tumaas na ng husto yung competition sa paghahanap ng trabaho. At dahil po diyan, tumaas na rin po yung renta ng bahay, apartment, at mismong presyo ng pagbili ng bahay. Dahil nga po sa tumaas na rin yung demand. Kaya ang sabi ng iba, kahit na magdala ka dito ng malaking pera, hindi mo siya agad-agad ma-earn at maibalik sa account mo dahil sa sobrang living dito, mahirapan ka talaga makapag-ipon para maibalik mo yung nagastos mo papunta dito. Which is totoo naman kasi yun nga, mahal ang renta mo sa bahay, mataas yung utilities, mataas yung presyo ng bilihin. So, kumbaga yung kikitain mo, halos dun lang lahat mapupunta. Walang, yun na, depende din talaga yan sa magiging trabaho at magiging sahod mo. Pero mostly, pag una ka pa lang dito, ganun talaga yung nangyayari. Napupunta muna dun sa lahat ng bayarin, yung magiging kita mo, halos wala kang maiipon kasi syempre, lahat ng kailangan mo munang unahin is yung bayarin, lalo na kung meron kang bayarin sa sasakyan, syempre unahin mo yun, 'di ba? So, halos ano lang, break even lang yung nangyayari sa kinikita. So, sabi nila, in case man na nag-a-apply ka dito bilang international student at halimbawa na-refused ka, i-consider mo na lang daw yun na parang blessing in disguise kasi malay mo, yun yung ano pala, kumbaga parang iniwas ka dun sa sitwasyon na medyo masalimuot, yung mga ganun na malay mo parang hindi ka pala rin pagka punta mo dito na hindi ka agad-agad makahanap ng employer at mapunta lang sa wala yung lahat ng effort mo, pinagpaguran mo, gastos mo. Kasi ngayon 'di ba hindi naman basta-basta yung gagastos ka papunta dito bilang international student. Alam natin na napakamahal ng tuition fee at medyo malaki yung proof of funds na kailangan mo. So, sabi nila once nga na ma-refused ka, palipasin mo muna itong panahon na 'to na sobrang dami yung mga nagpupuntahan dito. Antay-antayin lang daw na parang umayos muna yung economy ng Canada at malay mo bumalik sa dati na medyo hindi na pahirapan yung pagpasok dito. Kaya ang mas maganda daw pong gawin habang nandiyan pa kayo sa Pinas, kung halimbawa medyo bata-bata pa naman kayo, mag-aral po kayo ng mga skilled courses na sa tingin nyo ay in demand dito. I-search nyo lang din sa Google kung ano yung mga in demand na mga trabaho dito. Tapos yun yung pag-aralan nyo sa Pinas. Tapos kayo ng experience, at least siguro mga 3 years para in case man na sa panahon na yon na meron na kayong experience at meron hiring papunta dito, at least may laban kayo, 'di ba? May malaki yung chance nyo na matanggap. Yung mga in demand po dito ng mga trabaho like welder, automotive technician, plumber, mga cook, truck driver, mga gano'n. So, in case man na ano, gusto niyo yung mga gano'ng courses, 'yan, mas maganda na 'yun muna yung pag-aralan niyo diyan. Tapos, 'yun nga, sabi ko nga, experience para meron kayong mga certificates na pwede i-present 'pag halimbawa nag-a-apply kayo. Kasi malaki talaga yung chance niyo na matanggap. At malay mo, mga after 3 years, 'di ba, maging maayos na rin at bumalik sa yung gaya ng dati na hindi mahirap pang pumunta dito. Pero siyempre, kung may balak pa rin kayo na mag-apply papunta dito bilang international student at makipagsapalaran, nasa inyo pa rin yung ano, yung desisyon, 'di ba? At kung halimbawa ma-approve kayo, yun, kailangan lang din talaga na marami kayong baon na pondo, maraming pera, para pagdating dito hindi kayo mahirapan. Kasi usually yun po talaga yung nagiging problema ng mga kababayan natin na pumupunta dito. Kinukulang po sila ng pondo kaya dun sila nagkakaroon ng depression, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng panggastos, yung iba gusto na lang umuwi. Kumbaga parang napupunta sa wala yung naging effort nila. Kaya yun nga, lagi namin sinasabi na dapat meron talagang backup plan. Kasi mahirap yung
susugod ka dito tapos hindi ka ready, lalo na financially. Kasi yun talaga yung nagiging cause ng depression ng mga ano dito, mga nagpupuntahan. Kasi syempre, lalo kung wala ka namang relatives dito na pwede mong takbuhan, 'di ba? In case nang magkaroon ka ng problema financially. So, mas maigi yung ready ka emotionally, financially, at basta lahat kailangan maging ready. So, good luck po sa lahat ng mga kababayan natin na ayun, mga ibalak pumunta dito kahit na may mga share kami na mga gantong sitwasyon. Sinasabi nga po namin na hindi naman lahat applicable to sa inyo. Ano lang to, mga experiences na mga share namin para magkaroon kayo ng idea na may mga ganong talagang nangyayari dito sa Canada. Kaya good luck po sa lahat ng mga kababayan natin na nagta-try din ng luck nila papunta dito sa Canada. Sana pala rin kayo at ayan, makapunta din kayo dito, matry nyo yung buhay Canada. At hanggang dito na lang po muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa palaging panonood at sa mga hindi po nakapag-subscribe, pa-subscribe na lang po sa aming channel. Ingat-ingat. Bye-bye!